Vice President Sara Duterte is facing impeachment complaints anew, and a third group is expected to file another case today. For the details, we have mobile journal Amy Atienza reporting live from the House of Representatives. Amy, tell us what's happening there. Yes, good morning Angela Diego. Ngayon ay hinihintay pa natin kung matutuloy nga ba itong third group na sinasabing magfa-file ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte at pangungunahan nga ito ni Attorney Virgil Ligutan, kung saan nga kung maalala natin last year ay siya rin yung nag-file ng third impeachment complaint laban kay VP Sara. Meron siyang 4 na grounds na inilagay doon, kabilang na nga yung bribery, betrayal of public trust, graft and corruption, pati na rin yung culpable violation of the Constitution. Ngayon, abangan natin if may madadagdag dyan dahil yung 2 impeachment complaint na nauna nga i-file dito sa Kamara this year ay sinama yung testimony ni alleged former bagman at aide ni VP Sara na si Ramil Madriaga, kung saan sinasabi niya nga na yung 2022 electoral campaign ni VP Sara ay napondohan ng drug dealers pati na rin ng POGOs. So yan, so far yung aabangan natin at maya-maya ay magsisimula na rin dito sa House of Representatives mismo yung hearing naman ng House Justice Committee para nga sa preparations nila sa committee report na ipapasa nila mamaya sa plenary session tungkol naman sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero so far, medyo payapa pa yung situation, expected 9 a.m. pero hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikita yung mga grupo na magpa-file nga dito ngayong araw. Pero abangan natin yan, patuloy natin yung abangan dito mismo sa Kamara. Amy, sino yung endorsers nito, possibly? Well, wala pa tayong balita kung sino talaga yung mag-endorse. Pero may nakita rin tayo na online post din parang in partnership or in cooperation with the Attorney Ligutan. Sinasabi nga na once ma-endorse din talaga ito at magtuloy-tuloy nga ito sa Office of the Secretary General, mas ibig sabihin daw niya na mas marami yung mga kongresista na talagang parang nagpo-promote na i-impeach or endorse nga ito, i-impeach yung endorsement i-endorse yung impeachment ni VP Sara para nga magtuloy-tuloy ito sa mga hearing dahil ang kaibahan daw kasi nito dun sa naging impeachment kay PBBM ay napag-usapan naman daw kasi dito sa Kamara yung mga complaints laban nga kay VP Sara, kabilang na dyan yung sa confidential funds na ginamit niya sa OVP, pati na rin sa DepEd. Bukod pa dyan, yung grave threat nga laban sa mga high-ranking officials, kasama si Pangulong Bongbong Marcos, yung asawa nito si Liza Marcos, pati na rin si House Speaker Martin Romualdez. So abangan natin kung marami-rami yung magiging endorsers kasi the first impeachment complaint against VP Sara this year ay in-endorse ng Makabayan Bloc Representative. So 3 yan. Habang yung pangalawa naman, 2 yung nag-endorse, which is si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, pati na rin si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Itong nabanggit mo na impeachment complaint filed this year, ito ay na-receive na ng Secretary General and nasa ang stage na siya ngayon ng impeachment complaint para lang sa ating mga viewers. Noong Friday, Angela, nasabihan tayo na na-transmit na ng Office of the Secretary General itong 2 impeachment complaints sa Office of the Speaker. So technically, meron na siyang 10 session days para nga ilagay ito sa order of business. At kung mailagay man ito sa order of business, anytime sa plenary session nga ay magsisimula na din mismo yung pagdinig, pati yung preliminaries kung sufficient in form and in substance din itong mga impeachment complaints laban kay VP Sara. So, kaya this morning din inaasahan nga na mag-file yung pangatlong grupo ay para nga may pagpatuloy at maisama na dun sa preliminaries yung mangyayaring impeachment. Dito sa possible na pangatlong impeachment complaint that will be filed against Vice President Sara Duterte, ano yung magiging possible laman ng articles of impeachment? Would it be almost the same of the others or merong magkakaiba doon? Yung last year kasi Angela, medyo brief lang din na ipakita itong complaint nga ni Attorney Ligutan. Pero kung i-compare natin, 4 yung grounds niya dito. So ulitin ko yung bribery, graft and corruption, betrayal of public
public trust, pati yung culpable violation of the Constitution. Halos similar naman ito dun sa dalawang impeachment complaints dahil nga hindi pa rin naman natapos yung usapin nga dun sa confidential funds ni VP Sara na umabot ng 612.5 million, pati na rin yung questionable na paggamit nga ng over 100 million pesos within 11 days. So yan pa rin naman yung patuloy na pag-uusapan dahil nga hindi natuloy yung hearing dito sa Senado, no, yung Senate impeachment trial against VP Sara dahil nga din dun sa unconstitutionality na sinabi ng Supreme Court regarding this impeachment against VP Sara. Very busy nga ang House of Representatives sa issue ng impeachment complaint. Of course, yung kanila mga committee hearings. And of course, yung ethics complaint against Congressman Kiko Barzaga. Any updates on other complaints under House Committee on Ethics, rather? Well, nung nagkaroon ng press conference before pa, this was like 2 weeks ago na, no, Angela, sinabi naman ni 4Ps Party List Representative JC Abalos na meron nga ethics complaints din, hindi lamang kay Representative Kiko Barzaga. Pero so far, wala pa tayo naririnig dahil nga yung system din dito ng House Ethics Committee ay closed session siya. So hindi pa natin nakikita kung meron nga ba nga napapag-usapang ibang ethics complaint naman sa ibang mga kongresista. Pero yun nga, nung Wednesday, if I'm not mistaken, no, ay natawaran na rin ng 60-day suspension ulit si Representative Kiko Barzaga without pay nga daw yan. So, ganun ulit yung naging parang patakaran nila against Representative Barzaga naman. So, 60 days ulit na hindi natin makikita si Barzaga dito mismo sa Kamara. Alright, thank you for your update. That was our mobile journalist, Amy Atienza.